Ito na ang simula ng final fight dahil lumabas na ang spoilers para sa chapter 243 kung saan ay magkakaalaman na kung natatalo na nga ba ni Takaba si Kenjaku o may gagawin ngayon si Kenjaku upang i-counter ang curse technique ni Takaba at patumbahin ito. Kaya naman huwag na natin patagalin pa dahil ang spoilers natin ngayon mga kaibigan ay isa sa napakaangas na spoiler. Let's go! Sa unang eksena ng panel ay makikita si Takaba at Kenjaku na magkasabay na nakatayo sa entablado at dito nag-perform ang dalawa sa kanilang sariling stand-up comedy performance. During sa kanilang performance ay naiyak naman si Kenjaku na ayon sa kanya ay wala raw siyang ama sa kanilang bahay na dahil dito ay naging lonely din daw siya kasi palagi na lang din daw busy ang kanyang ina. Sa conversation na ito ay na-mention nila ang character na si Momotaro. Maya-maya sa kaligitnaan naman ng kanilang performance ay parang nag-dark turn si Kenjaku sa kanyang joke kung saan ay na-mention niya ang mga bastos na words at habang napapatuloy ang kanilang performance ay nagbitaw din sila dito ng mga jokes tungkol sa mga grandma o lola. At ang eksena dito sa stage mga kaibigan ay nagpatuloy sa mga ilan pang panels in which ay di pa natin may papaliwanag o mai-deliver ng maayos sa inyo kung ano ang mga kanilang pinagsasabi dito since na wala pa naman pong official translation para sa mga pages na to. Anyways, matapos niyan ay bigla namang nag-iba ang kanilang atmosphere nang bigla silang tumahimik dito kaya tanong pa ni Kenjaku na ano raw ang problema. Sagot naman ni Takaba na malapit na raw magtapos kasi ang palabas o ang kanilang performance. Naroon pa ni Takaba na ito raw ang kanyang pangarap na entablado kaya ayaw raw niyang magtapos ang kanilang performance. Nang dahil dito ay naiyak naman si Takaba mga kaibigan kaya kinomfort siya dito ni Kenjaku. Matapos niyan ay tinapik naman ni Takaba si Kenjaku dahilan na natapos rin ang ilusyon. At back to reality ay makikita natin ngayon si Takaba na nakahiga sa lupa habang nakasuot ng white robe. At nagpapasalamat ngayon si Takaba kay Kenjaku na nasa kanyang harapan na nakatayo. Matapos niyan ay nang nagpasalamat na naman si Takaba kay Kenjaku sa ikalawang beses ay sa pagkakataong to ay dito'y napangiti naman si Kenjaku at sinabihan si Takaba na nakakatawa raw talaga ito. Subalit sa di niya inasahan ay biglang dumating si Yuta Okkotsu mga kaibigan dito sa likuran ni Kenjaku. At sa sobrang bilis ni Yuta ay nung dinipensahan pa sana ni Kenjaku ang kanyang sarili gamit ang anti-gravity niyang curse technique at even ang reverse curse technique ay dito'y mas mabilis pa rin si Yuta mga kaibigan at hiniwa ang leeg ni Kenjaku. At dito nagtagumpay nga si Yutang maputol ang ulo ni Kenjaku at nang naputol na nga ang ulo ni Kenjaku mga kaibigan ay sa kanyang isipan ay nagtataka siya so kung bakit di niya namalayan si Yuta at ang mataas nitong curse energy output. Subalit nung nakita niya si Takaba na nakahiga pa rin mga kaibigan ay dito niya na-realize na kaya di niya namalayan ang pagdating ni Yuta kanina ay dahil pala ito sa curse technique ni Takaba. At nang nasa lupa ng ulo ni Kenjaku ay dito niya tinanong si Yuta sa kung ito ba raw talaga ang kanilang plano noon pa. In which ay reply naman ni Yuta na oo raw. Ito raw ang kanilang plano since na hindi raw pala nakakapatay ng tao si Takaba ayon kay Yuta. Which means kahit sa napaka-OP na curse technique na meron si Takaba, still ang curse technique na ito ay hindi pala kasing harmful sa inaakala natin na hindi pala ito nakakapatay ng kalaban. Anyways, matapos may kumpirma ni Yuta kay Kenjaku na it was all part of their plan, eh sagot naman ni Kenjaku na sayang naman daw kasi malapit na raw siya doon. O ang ibig sabihin dito ni Kenjaku mga kaibigan na malapit na sana niyang matalo si Takaba. Maya-maya pa dito niya tinapos ang kanyang salita na may galit na mga mata na wikang ayos lang naman daw kasi ipinagkaloob na raw niya ang kanyang will o ang kanyang kagustuhan. Na sa ngayon ay di pa natin alam mga kaibigan sa kung anong ibig sabihin ni Kenjaku na ipinagkaloob na raw niya ang kanyang kagustuhan. Sino kaya mga kaibigan ang ipina-inherit ni Kenjaku sa kanyang will at ano kaya ang pinaplano dito ni Kenjaku mga kaibigan sa bingit ng kamatayan? Well, yan ang ating malalaman sa next chapter kasi ang spoiler natin ngayon ay dito magtatapos sa pagdating ng our boy Yuta Okkotsu mga kaibigan na pinutol talaga ang ulo ni Kenjaku. And I'm sure na hindi pa itong huli para kay Kenjaku mga kaibigan. So panibagong bakbakan na naman na ating masasaksihan sa susunod na chapter and I'm pretty sure na kakaibang bakbakan na ito kasi nagiging seryoso na talaga si Kenjaku. At di pa natin alam kung anong ipo-pull off dito ni Kenjaku mga kaibigan sa bingit ng kamatayan dahil naputol na talaga ang kanyang ulo dito. Kaya na may abangan nyo rin ang full chapter review natin para sa chapter na to upang mas maintindihan nyo ang chapter at mas madadama pa ang napakaangas na chapter 243. And also wala pong break ang JJK next week mga kaibigan kaya na may tuloy-tuloy ang bakbakan nating masasaksiyan. At kung nagustuhan nyo naman ang ating video, can I get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.